Kailangan ng tao ang pagkain. Pero bakit ang pagkain minsan ang nagbibigay ng sakit o panganib sa tao? Noong last episode 4, na-i-discuss na natin ang unang contaminants. Ito ang physical contamination. Ngayon, i-discuss natin ang dalawa. Para malaman mo kung ano ang dalawa, please follow All About Foods and Resto Qatar. Ito po pala si Miles, ang inyong F&B QA and trainer. Ang pangalawang contaminants, ito yung biological. Ito yung mga living organisms na meron sa pagkain na magbibigay ng sakit sa tao, katulad ng bacteria, parasite, fungi. Ang pangatlo naman ay ang chemical contamination or chemical contaminant. Ito yung mga chemicals na po pwedeng mga cleaning agents or minsan pesticides na available minsan sa restaurant. Kaya nga sa restaurant, ito ay sineseparate natin na nasa likod ng kitchen para hindi ito accidentally maihalo sa pagkain. Para maiwasan natin ang dalawang to sa biological, pag nagpe-prepare tayo ng mga pagkain, for example, paghihiwa ng vegetable ay hindi dapat same na knife na paghihiwa ng mga karne or meat dahil ito ay magkukos ng foodborne illness sa tao. Alalahanin mo ang bakterya, hindi mo nakikita. Makikita mo lang to using microscope. Parang katulad ng ex mo na hindi mo na tuloy nakita. Para maiwasan naman ang chemical contaminants katulad ng sinabi ko, dapat ang mga chemicals ay nakaseparate sa food preparation. So nabuo na natin ang tatlong contaminant, ang physical, biological, at chemical. Ito po pala ulit si Miles, ang inyong F&B QA and trainer. Gawin natin ang simpleng kwentuhan ay maging makabuluhang usapan.